Oftentimes the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch his bride away. All tears forever over in God's eternal day. It will be worth it all when we see Jesus. Life trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of his dear face and all sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. Sometimes the sky looks dark with not a ray of light. We're tossed and driven on, no human help in sight, but there is one in heaven who knows our deepest care. Let Jesus solve your problems. Just go to him in prayer, and it will be worth it all when we see Jesus. Life trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of his dear face and all sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. Life's day will soon be over. All storms forever past.
we'll cross the great divide to glory safe at last. We'll share the joys of heaven, a harp, a home, a crown. The tempter will be banished. We'll lay our burdens down, and it will be worth it all when we see Jesus. Life trials will seem so small when we see Christ. Oh, and one glimpse of His dear face, all sorrows will erase. So bravely run this race till you see Christ. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi muli ang aking pong pagbati sa bawat isa. So nagpapasalamat muli tayo sa ating Panginoon sa pribileyo na tayong lahat ay muling magkasama-sama po sa kanyang gawain ngayong gabi. At ako po ay umaasa na ang Panginoon po ang siyang patuloy na nagbibigay sa atin po ng kanyang masaganang biyaya. Salamat po sa kanyang patuloy na pag-iingat po sa bawat sa atin. At sa gabing ito, tayo po isama-sama lahat para muling magpasalamat sa kanya, muling makinig ng kanyang mga banal na salita. At katulad po ng aking pong laging sinasabi, at nais ko pong kayo magpadala ng inyong mga prayer requests. If you have prayer requests, you can send your prayer request, comment po kayo diyan, mag-message po kayo upang sa ganon ay ating pong maidulog ito mamaya pagkatapos po ng ating pong maikling Bible study ngayong gabi. Puri ng ating Panginoon, praise God. Nagpapasalamat tayo minsan pa. Saman tayo naroon sa gabing ito, naway lahat po tayo ay magkaroon ng pagkakataon, ng time para tayo pong lahat mga kapatid ay muling makinig ng kanyang mga salita. So again, kayo po yakin pong wini-welcome sa gawain ng ating Panginoon sa gabing ito. Praise God. Amen. At bago po tayo mag-start sa gawain ng ating Panginoon, tayo muna po ay dumulog sa Kanya sa pamamagitan po ng isang maikling panalangin. Samahan niyo po ako ng manalangin mga kapatid sa gabing ito.
Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ama namin Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat minsan pa sa gabing ito. Salamat po sa inyo pong patuloy na kabutihan, sa iyong biyaya na amin pong nararanasan sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon God, na hindi po kayo nagkukulang. Nariyan kayo lagi, Panginoon, sa panahon na kayo po ay kailangan namin. At tunay, Panginoon, na yung mga pangako sa amin ay totoo na sabi niyo, Lord, na hindi niyo po kami pababayaan, hindi niyo po kami iiwanan, Panginoon. At you will be with us, Lord, until the end of this world. We pray sa gabing ito, Panginoon, na samahan niyo muli kami. Hiling namin muli ang iyong banal na Espiritu, ang siyang pumatnubay sa aming mga pag-aaral na yung mga salita. We pray ng iyong kapahayagan minsan pa ay pagkalob niyo sa bawat isa. Bigyan niyo po kami, Panginoon Lord God, ng makalangit na kaunawaan sa iyong mga salita, Panginoon. At naway muli naming maunawaan, Panginoon, ang iyong sakdal na kalooban po sa aming mga buhay. Naway magbigay kalakasan minsan pa ang mga salita mo, Panginoon, na muli po namin, Panginoon Diyos God, pag-aaralan at pagbubulay-bulayan ngayong gabi. Palayan niyo po inyong malit na lingkod, O God, at kayo po ang siyang muling gumamit po ng inyong lingkod. Ang labing ito ay kayo, O Diyos, ang siyang Lord, magsalita, Panginoon. At nawa, Panginoon Diyos, ang inyong kalooban, Panginoon, ang siya lamang, Panginoon Diyos, O God, maghari sa aming kalagitnaan. Ganoon din po sa mga makikinig, Panginoon, kayo, Diyos, ang siya magbukas ng kanilang pangunawa, maging kanilang mga puso ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Binabalik po namin sa iyo lahat ng kapurihan. Sa iyo lamang, sa pangalan po ninyo, sa pangalan namin, Panginoon si Kristo, ito pong aming dalangin. Amen and Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Praise the Lord. So sa gabing ito, tayo po ay may paksa na pag-aaralan na aking pong binigyan po ng title ang ating pong Bible study ngayong gabi na Divine Provisions in this Hour of Famine. Ang ating pong subtitle is God is Awakening and Steering His Bride Once More. Amen. So ang Diyos ay may paraan, may provision siya sa mga panahon na tayo po ay dumadaan sa taghirap, dumadaan sa iba't ibang uring mga pagsubok. At gusto ng Diyos na bigyan tayo ng patuloy na encouragement at palakasin niya ang ating mga kalooban. Amen. Kung tayo man ay dumadaan sa iba't ibang uri ng mga pagsubok sa buhay. Amen? Ng testing. Praise God. Ng mga pangangailangan sa bawat buhay natin. So, buksan na po natin ang ating Bible. Tingnan na po natin po ang ating pong teksto. Basahin natin ang Luke chapter 4. Amen. Verse 16. So, ang sabi po rito, at siya'y napa sa Nazaret na kanyang nilaghan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias at ibinuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan, sumasa akin ang Panginoon, o sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon,
sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Verse 19, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. At ibinalunbon niya aklat at isinauli sa naglilingkod at naupo. At ang mga mata ng lahat ng mga nasa sinagoga ay nangakatitig sa kanya. At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. At siya'y pinatutuhanan ng lahat at nagtataka sa mga salita ng biyaya na lumabas sa kanyang bibig. At sinabi nila, hindi baga ito ang anak ni Jose? At sinabi niya sa kanila, walang salang sasabihin ninyo sa aking itong talinghaga. Manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili. Ang anumang aming naririnig na ginawa sa Capernaum ay gawin mo naman dito sa lupain. At sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang propetang kinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Verse 25, tuloy natin ang pagbabasa. Natapwat katotohanan sinasabi ko sa inyo, maraming mga baong babae sa Israel ng mga araw ni Elias nang sarhan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Nung datnan ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan. Amen. At sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Serepta sa lupa ng Sidon sa isang babaeng bao. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita ngayong gabi. Amen. Praise the Lord. So, binasa po natin dito kung paano ang Panginoon, hindi nila sinampalatayanan ng Panginoon. Kung titingnan po natin ang scripture, they wondered at what the Lord has said. Nung binuksan po niya ang scroll at binasa po niya ang Book of Isaiah at kinote po niya yung sinabi doon na binabanggit po doon kung paano mga kapatid ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya at binanggit po roon kung paano mga kapatid ang Panginoon ay nagpalaya, nagpagaling, amen, ng mga tao sa kanilang mga karamdaman, praise God. At siya po mga kapatid ay sabi ron, nagbigay ng paningin sa mga bulag, binigyan niya ng kalayaan yung mga naapi, amen, praise God. At itinanyag niya, sabi ron, ang taon, kaya-ayang taon ng ating Panginoon. Yet, kung mapapansin po natin kung ano yung tugon ng mga tao, di ba kasi nung narinig nila yon, kakaibang klaseng pagbasa ng talata. Sapagkat sa araw-araw o sa mga panahon na sila'y nandoon sa templo, kakaiba po mga kapatid yung kanilang naranasan nung ang Panginoon ang siyang nagbuklat na ng mga kasulatan. Bakit? Sapagkat sa kanila kasi routine na lang at ritual na lang yung pagbubukas ng mga talata o pagbubukas ng scripture sa tuwing sila'y nagkakatipon-tipon. Kaya nga, very common na sa kanila yung ganong bagay. Kaya lang, pagdating nung si Lord na ang nagbukas, mga kapatid, abay silang lahat po ay natulala. Di ba? Ang sabi ng Biblia, lahat sila ay ang kanilang mga mata ay nakatingin sa ating Panginoon. Pagkatapos po niyang binasa yung kasulatan, ay namangha sila at pagkatapos noon ay ang sabi ng Panginoon sa kanila dahil ang lahat ng mata ng mga tao ay nakatingin sa Kanya, ang sabi niya, sa araw na ito,
Amen. Sabi niya, naganap na ang kasulatan. Ngayon, naganap ang kasulatan sa inyo sa araw na ito at sa inyong pakinig. So, nakakalungkot kasi dahil nga po naging common na sa kanila, unang-una, ang pagbabasa ng mga scripture sa Bible nang walang buhay marahil, 'di ba? Parang ritual na lang sa kanila. Amen. So, kaya nga nagtaka sila, nagkaroon sila ng kakaibang klaseng karanasan. Pangalawa ay makikita natin kung paano, dahil very common na nga sa kanila 'yon, ay tingin pa nila sa Panginoon. Dahil siya po, mga kapatid, ay ordinaryong tao lang. Dahil alam nila na, sabi nga nila, binasa po natin kanina, di ba? Na sabi doon ay, hindi ba ito yung anak ni Jose? Di ba? Hindi ba ito yung anak ni Jose? Ibig sabihin, sinasabi nila na, di ba, ordinaryong ano lang ito anak ng karpintero. Di ba? Amen. Iniisip nila na walang anumang bagay, amen, na maaring magandang bagay na mangyayari doon sa lupain na yon, sapagkat yan ang sinasabi sa Bible, di ba? Is there good that will come out from the land of Nazareth? Di ba? Sinasabi nila sa ating Panginoon sapagkat sa tingin nila si Lord ay ordinaryong anak lang ni Maria sa si Jose. Pero naririnig nila, nalalaman nila yung mga bagay na ginawa ng Panginoon. Diba? Nung binanggit nga rito, nung siya po ay pumunta sa Capernaum, ay gumawa siya ron ng maraming mga milagro. At gusto ng mga tao na ito na gawin niya yon doon sa lugar na kinalaki niya doon sa Nazareth. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, di ba, walang propetang kinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. Ang ibig sabihin ng Panginoon doon, kasi because sa kanila, very common na sa kanila kung sino siya, kahit ang Panginoon, nahihirapan din na gumawa ng anumang bagay na milagro sa kanilang kalagitnaan, kasi dahil nga sa tingin nila, ito isang lang, ordinaryong tao lang. Kilala natin ito, anak ito ni Jose at saka si Maria. In other words, because of their unbelief, di ba? Hindi po masyadong nakagawa ng anumang milagro ang Panginoon sa sarili niyang tinubuang bayan. Kung titingnan po natin, ang kagalingan po ng ating pong lahat ng ating karamdaman, ang gusto nating bagay na makamit sa Panginoon, ay di lamang po nakasalalay sa Kanya, kundi nakasalalay din sa ating pagsampalataya sa Kanya. Diba? Kahit ang Panginoon gusto niya tayong pagalingin, gusto niya tayong mga kapatid na tulungan, pero kung nagdududa tayo, kung tayo po ay walang pananampalataya, wala ring magagawa ang Panginoon. Diba? Amen. Kahit na sino man ang maaring magpanalangin sa atin. Amen. Yung nga, si Lord nga mismo di ba hindi nakagawa ng maraming himala doon sa sarili niyang bayan, kasi dahil itong mga tao na ito, tingin nila sa kanya, ordinaryo lang. You see? At alam din ng Panginoon. Alam din ng Panginoon itong mga tao na ito ay talagang sadyang hindi sasampalataya sa kanya. Alam ng Panginoon yun. Dahil ang tingin nila sa Kanya, ordinaryo lang, at wala silang ginawa, kundi hanapan na lang siya ng kung ano ng mga kamalian. Diba? Sa mga katuwid, hindi siya talagang itinilaga. Hindi siya, amen, dinala doon para sa kanila. Kundi ang Panginoon ay para lang doon sa mga talagang pinili ng Panginoon, yung mga talagang sasampalataya sa Kanya. Itong mga tao nito ay sadyang wala talagang kakayanan na tumugon sa salita sa kanilang panahon. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon nung
Nung pagkatapos niya, sinabi niya na walang propeta na kinalulugdan sa kanyang tinubo ang lupa, ay kanyang binago yung kanyang kwento sa kanila, sasabi sa kanila, mula doon sa binasa niya sa Book of Isaiah, at pagkatapos pumunta po siya doon sa 1 Kings chapter 17. Ang sabi po niya, abay, sinasabi ko sa inyo, katulad ng babaeng balo na yon. Maraming babaeng balo sa panahon sa Israel ng mga araw na si Elias, si Elijah, nung panahon na sinarahan ng Diyos ang langit, amen, ng 3.5 years. At nagkaroon ng malaking taggutom sa buong sangkalupaan. And the Bible says, praise God, na si Elijah ay sinugo ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, doon lamang po sa Sarepta, sa lupa ng Sidon, kung saan may isang babaeng balo na naroroon. Pansinin ninyo, sabi ng Biblia, okay, siya po ay specifically sinugo ng Panginoon, sinabihan na siya pumunta lamang doon sa Sarepta sapagkat merong isang babaeng balo doon. Amen. Na, praise the Lord, tutulong sa kanya. Tutulong sa kanya. Praise the Lord. At the Lord is telling them, because nakita niya yung attitude ng mga tao na ito. At gusto niya na ipakita sa kanila kung ano yung attitude ng babae na ito, kung saan tumanggap po siya ng isang servant ng ating Panginoon. You see? Praise the Lord. So, hindi nila alam kung paano nila i-approach ang kaloob ng Diyos sa kanilang panahon. Ang salita sa kanilang panahon. Kung ito pagpapatuloy natin ng Scripture, sa may verse 27 pa, ay may binanggit pa po ang Panginoon doon yung tungkol doon sa kay Naaman, di ba? Nasabi rin ng Panginoon doon, if you look at your scripture, sinabi rin ng Panginoon doon na, sabi niya, maraming mga kitongin sa Israel ng panahon na si Eliseo na propeta. Pero siya ay sinugo lamang, okay, kanino? Kay Naaman. Hindi lahat ng may ketong sa panahon na yon ay nalinis, kundi lamang si Naaman na taga-Siro. You see? So dito pinapakita na meron talagang paraan ng Diyos sa kanyang mga pinili. Praise God. Dapat alamin lang po natin kung paano po tayo aangkop. How could we relate to God's economy? When there is a famine, when there is a need, kinakailangan po natin mga kapatid, praise God, lumapit sa Panginoon ayon sa kanyang palatuntunan, ayon sa kanyang standard, or, amen, sa kanyang provided way. Ika nga mga kapatid. Sapagkat itong mga binanggit niya rito, itong babaeng balo, saka itong sinaaman na ketongin dito sa may verse 27, ay may mga ginawa po sila bago nila mga kapatid nakamit yung kanilang pangangailangan. Hindi sa kanilang sariling paraan, pero may paraan ng Diyos, may ekonomiya ang Panginoon na dapat po nating sundin. Nang sa ganon, tayo po ay pagpalain din ng ating Panginoon kung meron man tayong mga pangangailangan mga kapatid. Diba? Sa gabi ito, I'm sure na meron po tayong mga pangangailangan. I don't know your need, pero alam ng Panginoon ang pangangailangan natin. Pero gusto kong sabihin sa inyo na may provision si Lord. At sana'y sumunod tayo doon sa kanyang provision sa atin. Amen. Para yung provision niya, amen, ay matanggap din natin. Yung pagpapala ng Diyos ay matanggap po natin mga kapatid. Okay? Praise God. So, kaya nga, basahin po natin yung 1 Kings chapter 17. Ano? So kung tingnan po natin ang 1 Kings chapter 17 at balikan natin yung kwento tungkol doon sa panahon ni Elijah kung saan meron pong taggutom sa panahon na yon. Amen. At siya po ay dinala ng Panginoon, di ba?
doon po sa isang babaeng balo. Okay. So binabanggit po sa scripture na talagang hindi po nagkaroon ng hamog o ulan ng mga taon na yon. Amen. At dumating talaga ang taggutom. At marami pong mga tao ang dahil sa taggutom ay dumadanas ng hirap. At sila po ay ang iba doon, mga kapatid, ay sinabi doon na sila po ay humahantong na sa kamatayan. Mamatay na po sila dahil sa gutom. Now, basahin po natin ang verse 9. Praise the Lord. Okay. Verse 9. Ikaw ay bumangon. Paroon ka sa Sarepta na nauukol sa Sidon at tumahan ka roon. Narito aking inutusan ang isang baong babae roon na pakainin ka. Okay? So binabanggit po rito sa scripture na meron isang widow woman sa Israel in the days of Elijah. At binabanggit diyan na isinugo lang si Elijah not to all the widows but only to this widow, itong babaeng balo na ito. Bakit, mga kapatid? Bakit po? Sapagkat, mga kapatid, may salita ang Panginoon at specific po ang salita ng Diyos kung sino rin po yung mga taong tatanggap ng kanyang salita. Praise God. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa kanya ng walang saysay. Amen. Alam ng Panginoon kung sino po yung mga taong tatanggap ng kanyang salita, and I believe that the Word of God, kung saan man ito maihasik, it will accomplish the purpose whereinto it was sent to that person. Amen. So God don't just send a word without a purpose. May purpose ang ating Panginoon. Katulad din po ng mensahe ng Diyos sa panahon na ito. Ang message ng Panginoon, may purpose po siya sa panahon na ito, sa buhay natin. At ang purpose na ito ay hindi lamang po bigyan tayo ng maraming karunungan o knowledge, malaman natin yung mga hiwaga sa Bible, maging malalim lang tayo, hindi lang tayo pinadala na mensahe ng Panginoon para lang, just to entertain us. But the message of God is sent in this day, praise God, para, mga kapatid, ma-perform din natin kung ano po yung nais ng Diyos na dapat po nating i-manifest sa panahon po natin ito, mga kapatid. Okay? Praise God. So, alam natin, ang sabi ng Biblia, in the book of Revelation, ang Diyos ay nagpapadala ng mensahero at may mensahe ang mga mensahero nito. At ang sabi din, to him who had an ear, let him hear what the Spirit said. So, specific po ang salita ng Diyos. Amen? Sa bawat mga taong makikinig at tatanggap ng salita na yon. Right. So, basahin natin ang verse 10. Sabi dito, sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Sarepta, at nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito isang babaeng balo, amen, ang naroon at namumulot ng mga patpat. At tinawag niya siya at sinabi, sinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng konting tubig sa inuman upang aking mainom. Okay? So, saan po, mga kapatid, na-meet ng babae na ito ang salita? Ang babae na ito ay na-meet niya ang salita ng Diyos hindi nung siya po ay nasa kusina na nagluluto, o siya po ay nandoon na naglalaba, o siya po ay natutulog. Hindi yung siya po ay nakikipagchismisan doon sa kanyang kapitbahay. Amen. Praise God. But na-meet niya ang salita ng Diyos in a particular junction. Amen. Ang Diyos, dinala niya ang kanyang mensahero sa takdang panahon.
para ma-meet mga kapatid ng babae na ito, amen, ang mensahe. Alam ng Panginoon kung kailan darating ang tamang timing, ang mensahe doon sa babae na yon. Alam niya yon. Kaya nga, mga kapatid, pati yung pagpunta ni Elijah doon, praise God, ay kinakailangan nasa takdang panahon. Nung siya pumunta doon sa pinakapintuan ng bahay ng babae na ito. Amen. Praise the Lord. So, makikita po natin na ang babaeng ito, kung saan mga kapatid, na-meet niya ang propeta ng Diyos, may purpose, no? May definite purpose kasi ito isang fulfillment ng isang vision ng Panginoon na binigay niya sa propeta. At ang Diyos ay may plano dito sa babaeng ito. Amen? Katulad po natin mga kapatid, no? Amen. May plano ang Diyos po sa bawat mga pinili niya kung saan you didn't pray for the prophet to come. Nanalangin ba kayo na ang propeta sa panahon na ito ay padala sa inyo? No. But it was in the scripture, the Bible says in Malachi chapter 4, Revelation 10:7, Luke 17:30, na magpapadala ang Panginoon ng kanyang propeta. Amen? You see? Talagang plano ng Diyos yun. Amen. Hindi may pinanalangin yun, but God sent you a prophet of God sa iyong panahon. Intendedly para sa kanyang pinili. So God knew that the day that you, amen, hallelujah, will know that that there is a prophet na ipapadala ng Diyos sa panahon na ito. Amen. At maririnig natin ang tinig ng propeta na ito. Oh? And then, it will turn our life. Kung ano po yung purpose ng Diyos sa atin. Katulad po ng babae na ito, mga kapatid. So, alam din ng Panginoon na ang babae na ito ay may something sa kanya. Praise God. May something sa kanya na hindi lahat ng babae, ng mga babaeng balo na naroon, ay may kakayanan para mapakinggan at matanggap ang sinugong propeta ng ating Panginoon. Katulad sa panahon po natin din ngayon, di ba? Hindi lahat ng mga tao ay talagang itinilaga para sampalatayanan at tanggapin po ang mensahe nito na ating pong sinampalatayanan sa panahon natin ito, mga kapatid. So God knew the day that she will receive a supernatural instruction from God para ma-discover niya yung faith na nasa kanya, na nandoon, na natago, no? Na nasa kanya. Amen. Yes, they were dying at that time because of the famine, pero may way ang Panginoon na isalba sila sa takdang panahon para hindi sila, amen, mamatay sa panahon ng paggutom. You see? Praise God. So, ganun din tayo sa panahon nito. Merong spiritual famine sa panahon natin nito, pero ang Diyos alam niya kung paano niya bigyan tayo ng kalakasan na hindi po tayo maapektuhan dito sa tinatawag natin spiritual famine na nangyayari ngayon sa panahon natin ito. Naniniwala ba kayo na meron spiritual famine ngayon? Di ba? Hindi ng tinapay, hindi ng pagkain, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yan ang sinasabi sa Bible, mga kapatid. Amen. Pero salamat na lang kasi unless you meet the prophet of this age, praise God, talagang tayo po ay mamamatay sa spiritual famine. Pero salamat sa Panginoon dahil may provision ng Diyos sa atin, amen, na tayo ay bigyan niya ng tamang mensahe, food in due season, para hindi po tayo, amen, madamay sa nangyayaring salot ngayon sa usapin ng spiritual na pagkain. Okay? Basahin natin ang verse 11. At nang siya yumaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, sinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. Praise God. Okay? Tingnan nyo. Tuloy natin. At kanya sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay.
Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. Okay? Pansinin po natin itong babae na ito. First, amen, nung sinabihan siya na siya ay kumuha ng tubig para painumin ang lingkod ng Diyos, mapapansin po natin, di ba, ng babae nito, she was willing para bigyan ng tubig si Elijah. Amen. Hallelujah. Pero sa pagkakataon nito ay hiningan siya muli ng lingkod ng Diyos na bigyan siya ng kapirasong tinapay. Amen. At ang sabi po ng Bible, mga kapatid, sabi po ng babae, sabi niya, wala akong tinapay pero meron akong harina at ito yung aking iluluto at pagkatapos po na sabi doon na lutuin niya yung tinapay na yun, kainin ng kanyang anak at siya, sabi niya, kaming dalawa ay matutulog na at pagkatapos antayin na lang namin na kami mamatay kasi huling ano na lang nila yun, pagkain, huling tinapay na nila yun. Praise God. Okay? Huling pagkain na nila yun. So, nung una ay willing siya pero nagkaroon siya ng konting resistance doon sa sinabi ng propeta sa kanya. Amen? Praise God. Meron siyang sacrifice at first pero pagdating na po doon sa pagkakataon ay medyo mahirap niya nang ibigay yung kasunod na kahilingan ng lingkod ng Diyos, ay nagsabi siya na huli na ito, wala na kaming kakainin, last na lang ito na pagkain namin at pagkatapos nito ay mamamatay na kami. You see, tingnan niyo kung minsan hindi natin alam kasi kung minsan ang paraan ng Diyos, di ba? Totoo naman sabi ng babae, di ba? Huli na lang talaga yon na kanilang ilulutong harina, tinapay, pagkatapos kakainin niya. So, in a natural way, of course, human nature yon na, amen, mamamatay na kami, so, ba't pa namin ibibigay ito sa'yo? Ito na nga yung, di ba? Kakapiranggot na nga lang ito, pagkatapos nito ay wala na, huli na ito na pagkain namin. You know, sometimes we need to sacrifice for God. Sometimes binabantayan ng Diyos yung ating pong obedience sa Kanya. A little sacrifice, amen, but we need also obedience. Kasi nag-sacrifice siya kanina, di ba? Nagbigay na siya ng inumin. But still we need a obedience to God. Praise God. Kung meron pa siyang hihingin sa atin, amen, ay yung willingness natin to give everything for Him. Even though sometimes, praise God, that sacrifice na gagawin natin will have a great effect sa ating buhay. Diba? Masakit. Parang mahirap ibigay, surrender sa ating Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon. Alam niyo kung minsan yung mga bagay-bagay na mahal natin, yun ang gustong-gustong kunin ng Panginoon. Di ba? I remember Abraham kasi, si Abraham kasi mahal na mahal niya si Isaac eh. Bugtong na anak niya yun eh. Di ba? Pero isang araw, isang gabi, kinusap siya ng Panginoon, amen, ibigay niya yung kanyang bugtong na anak. Di ba? Masakit sa kanya yun kasi miracle child si Isaac eh. Pero, yun ang paraan ng Diyos eh, para lang may pakita natin sa Kanya na walang hihigit sa pagmamahal natin sa Kanya, kahit na yung mahal na mahal natin, kahit na yung bagay na parang ayaw nating bitawan. Pero, makakayanan natin ito para lang ipakita
na walang mas sentro sa buhay natin, walang mas mahalaga, wala tayong iniibig na higit sa Kanya. No? That's why the Bible says you must love the Lord with all of your heart, with all of your strength, with all of your might, with all of your soul. At pinatunayan po ni Abraham po yun. At dahil nga po mga kapatid, mahal ni Abraham ang Panginoon, pinagpala siya ng Diyos at ginawa siyang ama ng pananampalataya. Amen. At hindi mga kapatid, pinahintulutan na si Isaac ay mamatay, kundi mga kapatid, praise God, ito po yung naging isang paraan para mahayagang kalawalatian ng Diyos sa buhay ni Abraham. So itong babae na ito, ganun din po, ano? Medyo mahirap para sa kanya na magtiwala, amen, magtiwala sa ganung sitwasyon. Parang nagdadalawang isip pa rin siya, amen, parang hindi niya totally binigay yung kanyang dependent sa ating Panginoon. So you see, he could not fully trust the Lord, kaya ng kanyang sinabi, mga kapatid. Pero tingnan po natin, amen, pagdating po sa may verse 13, sabi rito, at sinabi niya sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka, at gawin mo ang iyong sinasabi. Gawin mo ang iyong sinabi. Okay, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay, at ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka para sa inyo at para sa iyong anak. Praise God. You see, kung titingnan po natin mga kapatid, amen, alam ni Elijah kung paano niya mga kapatid bigyan ng expectation yung babae. Alam ni Elijah sapagkat napatunayan din niya kung paano ang Diyos provide yung pangangailangan niya. You know, after po mga kapatid, di ba? Itong family na ito, si Elijah, binisita siya ng ibon para pakainin siya. Diba? Sabi ng Biblia, di ba? Yung uwak ay ginamit ng Panginoon para i-provide yung pangangailangan niya. Yung uwak, sabi nga nila, yan ang pinakamadamot na ibon. Pero, ginamit ng Panginoon yung uwak na ito para dalhan ng tinapay si Elijah. Ibig sabihin lang nito mga kapatid, kung may pangangailangan tayo, may paraan ng Diyos. At kahit maging yung hindi natin inaasahan na mga taong tutulong sa atin sa oras ng kagipitan, ay gagamitin ng Panginoon para lamang patunayan niya na hindi siya kailanman nagkukulang sa kanyang mga anak. Amen? Praise God. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. You see, kahit na yung maramot na ibon, kahit na yung taong, amen, hindi natin inaakalang tutulong sa atin, ay pwedeng hipuin ng Panginoon para ibigay yung pangangailangan mo sa taktang panahon. Amen. So, ang babae na ito, gusto lang ng propeta ng Diyos na ma-release yung potential na nasa kanya. Meron siyang kakayanan. Amen. Praise God. Na ipamalas yung mga supernatural na bagay. Okay? Hindi po ito isang natural na mental faith lang, kundi isang supernatural faith para maipakita kung paano ang Diyos may paraan siya during a famine, amen, that in a supernatural way ay pwede niyang i-meet ang mga pangangailangan po natin. Amen. So sinabi po niya sa babae na ito, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Okay? Praise God. Remember, sino nagpadala ng Panginoon dito kay Elijah? Ang Diyos. At hindi niya pinadala si Elijah ng walang dahilan. Hindi niya pinadala ang propeta ng walang specific na purpose.
Okay? Ibig sabihin, nasa realm na siya ng vision eh. This is not an ordinary vision. Amen? At itong babae nito is part of that vision. No? She is part of that vision. So katulad po din natin mga kapatid sa panahon nito. Amen? Katulad ng babae nito, bahagi tayo doon sa nakasulat, bahagi tayo doon sa nasa kaisipan ng Panginoon. Amen? Para maging bahagi tayo doon sa kanyang nais na mangyari sa panahon nito. You know, you are part of God's Word. Amen. Your life is written in the book. Tandaan po natin yun. Kaya yung ating pinamamalas, iminamanifest sa panahon nito, ang bride, amen, ay yun lamang po ay yung bagay na nakasulat pa sa panahon po natin na dapat po natin i-manifest sa ating panahon. Diba? Okay, now tuloy natin ang pagbabasa. Verse 14. Puri ng Panginoon. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel ayon. Hindi po mensahe ni Elijah yon. Ito po yung mensahe ng Diyos ng Israel. So meron na siyang instruction na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya hindi po siya kailanman, mga kapatid, nagsasalita nang wala po siyang kasiguraduhan. Hindi lang ito patsamba-tsamba lang. No? Ang mensahe na pinadala ng Panginoon sa atin ay may kasiguraduhan na pwede nating itong sampalatayanan. Di ba? Amen. Hindi po ito galing lamang sa kung saang katalinuhan ng tao. Amen. Hindi ito mensahe galing lang sa kung saan. Ito'y galing po, mga kapatid, saan? Mismo sa Panginoon. Okay? Katulad ng babae nito, sabi doon, sabi ni Elijah, ang mensahe ko ay galing sa Diyos ng Israel. At ang sabi niya, ang lalagyan ng harina, ang gusi ng harina ay hindi magkukulang. O ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaula ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. You see? Praise God. Hindi ka mamamatay. Ito ang sinasabi ng mensahe ng Panginoon sa babae nito. Totoo, sa panahon na kinalalagyan niya, maraming mga taong namamatay. Di ba? Na-recognize niya yon. Nakita niya kung ano yung panahon na kanyang kinilalagyan. Many are dying, praise God, because of the famine. At inamin din niya sa kanyang sarili. Sabi niya, pagkatapos nito ay katulad na rin kami ng mga iba dyan na namatay sa gutom at mamamatay na rin kami ng aking anak. Amen. Pero nung dumating si Elijah, hindi niya nakikita yon. Praise God. Kung ang nakikita ng babae na yon is death, ang nakikita, mga kapatid, ni Elijah is blessing. Amen. Ang nakikita niya kasaganaan, prosperity. Ang nakikita niya, mga kapatid, ay revival. So, sabi niya, no, you're going to eat. Amen. Tomorrow, sabi niya, marami kang pagkain, hindi ka mamamatay. Magiging masagana ang iyong bangan. Mapupuno ang iyong banga ng langis. Okay? Amen. So, anong ginagawa ni Elijah? Tinatanggal niya yung takot, tinatanggal niya yung kalungkutan, tinatanggal niya yung worry doon sa babae na yon. And that is what the purpose of the message, mga kapatid ko. Di ba? Kung tayo po ay talagang message believer, wag na po tayong magduda sapagkat ang message nito, tinatanggal niya yung fear. Amen. At ipinapakita sa atin kung paano tayo kinakailangan magising sa kung anong may potential meron tayo. Katulad ng babae na ito, itong sinasabi ni Elijah. Diba sabi niya? Amen. Okay, may potential ka. Hindi ka mamamatay. Hindi ka magkukulang. Kundi ang sabi niya, lalago ang iyong bangan. Hindi ka magkukulang. Dadami yung harina mo. You see? Praise God. So, doon na-realize ng babae na yon kung anong meron sa kanya. Di ba? Kung anong meron sa kanya. Meron pala siyang ganun.
Hallelujah. At doon naman niya narinig doon sa mensahero ng Diyos sa panahon na ito. Okay? Kaya nga, ang mensahe nito, ilalabas tayo doon sa ganong klaseng kaisipan na tayo ay ordinaryong tao lang. No. Gusto kong malaman nyo na there is something in you that makes you an extraordinary people. Diba? Itong message na ito, dadalhin niya tayo mula dyan sa kalagayan na ngayon at dadalhin tayo sa realm of perfect faith. Diba? Amen. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga. Itong ayaw na gustong, ito yung ayaw na malaman, amen, ng diablo sa atin na meron pala tayong ganong potensyal that we can do greater works. Praise God. Ayaw niya yon, mga kapatid, na ma-discover po natin yon. Kaya mga kapatid, sa panahon na ito, yun lang ang ipinapakita niya sa atin kung ano tayo, mamuhay underprivileged, pero yung binigay sa atin ng Diyos na pangako ng Diyos, ayan na yun mga kapatid, ay ma-discover po natin. Praise God. So, tuloy natin ang pagbabasa. Verse 16. Ang gusto ng harina ay hindi nakulangan, o ang banga ng langis man ay nabawasan, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Praise God. So, nagkaroon ng power of, diba, spoken word. At ganun nga nangyari. Nag-multiply po yung harina. Amen. At pagkatapos, ganun din po yung langis. Katulad ng sinabi ng propeta ng Diyos. Puri ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Tuloy natin. Verse 17. At nangyari pagkatapos ng mga bagay nito ng anak na lalaki ng babae. Okay? Bago natin ipagpatuloy yan, praise the Lord. So, i-post muna natin sandali po dyan mga kapatid, ano? Post muna natin dyan. Gusto ko lang kasi emphasize kasi itong part na ito yung kung saan siya po ay pinagpala ng Diyos So God put something in that woman, dun sa widow woman, that was ordained sa kanya. Amen. And that kind of potential or faith na sinasabi ko mga kapatid ay nilagpasan po niya yung natural. Okay? Yung naging supernatural po kasi kita po natin kung paano mga kapatid talagang nag-multiply po yung kanyang kakapiranggot na harina at kakaunting tinatawag po nating langis sa panahon na yon. At napakahalaga po na, amen, para magkaroon ng greater works, kinakailangan po niyang ma-meet yung servant of God sa panahon na yon. Kasi titignan natin ang babae na ito, hindi niya alam Di ba hindi niya alam na meron palang ganun siyang klaseng potential na nasa kanya. Nung nag-submit na siya, ibinigay niya na, okay, yung nararapat para sa lingkod ng Diyos, katulad nung sinabi ng lingkod ng Diyos, amen, praise the Lord, ay pinagpala ng Panginoon siya. Okay, at nagkaroon ng supernatural na bagay na nangyari sa kanyang panahon. So you see, praise the Lord. Alright. So also with us, sa panahon natin ito mga kapatid. Amen. Naniniwala po tayo na ang mensahe na ito ay inordain ng Diyos. In other words, mga kapatid, to unlock the supernatural things, to unlock the door, para mga kapatid, makita natin kung paano ang Diyos sa panahon nito. He can do the things that He have done sa panahon nitong babaeng balo na ito.
Ganon din po sa panahon po natin ito. Kasi yun po yung ating pong pinag-aralan ngayon, di ba? Amen. Yan po yung paksa po natin ngayon mga kapatid. Yung patungkol po mga kapatid sa tinatawag po nating, amen, supernatural provision ng Panginoon in times of famine. So there is a potential laying in you, inside of you, but you need to come step by step, amen, hallelujah, upang sa ganon matanggal, mawala po yung sumpa na nasa atin. So katulad ng sinabi ng propeta ng Diyos, huwag kang matakot. You see, yung anak mo at ikaw hindi mamamatay. Fear not. Okay? Sapagkat hindi mag-work in the atmosphere of fear ang mga bagay-bagay mga kapatid na supernatural. The Bible says, fear have torment. You see? Fear is insecurity. Fear is, it motivates selfishness. Fear is kawalan ng pananampalataya. Di ba? Pero ang pananampalataya ay laging merong typos yan. You see? Na kung saan kahit na naman ang mangyari, ay hindi po yan mga kapatid matitinag. So dito mga kapatid, makikita natin, ini-rearrange ng Diyos yung isip ng babae na ito mula dun sa pagkatakot na sila'y mamamatay sa panahon, amen, na siya ay ngayon ay nagre-rejoice, di ba? Amen, dahil po nakita niya kung paano pinagpala ng Diyos siya at nag-work yun during the time of famine. At may sinasabi ang propeta, alam po natin mga kapatid, darating din po yan sa panahon na magkakaroon ng kagipitan. There will be a circumstances kung saan ang bride ay gigipitin. There will be a squeezing time. Amen. At ang sabi ng prophet, sabi niya, during the time of squeezing time, ay makikita natin yung mga bagay-bagay na pansamantala, mga ordinaryong bagay. Pagdating ng panahon na yon, tandaan ninyo, sabi niya, bantayan ninyo yung third pool. In other words, mga kapatid, doon na po mag-work yung tinatawag po nating supernatural manifestation ng Panginoon sa kalagitnaan ng kanyang mga bride. Okay? During the time of crisis, sometimes kinakailangan dumating tayo sa ganung sitwasyon na tayo maging desperado para ang supernatural na mga bagay-bagay ay mangyayari sa buhay ng bawat isa. Kasi sa panahon na kung saan tayo po ay nagre-relax-relax lang, hindi po yan mangyayari. Pero iaalaw ng Panginoon na magkakaroon ng tinatawag mga kapatid na mga kagipitan, mga pangangailangan na minsan ay hindi natin alam kung paano po natin iyon hahanapin ang solusyon. Pero during that time, amen, nandiyan pala ang solusyon sa inyo. You see? Praise God. So if you go to verse 15, nalagpasan kasi natin doon, sabi doon, at siya yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias, at kumain ang babae at siya at ang kanyang sambahayan ng maraming araw. Tingnan nyo mga kapatid. Praise God. Kumain siya, naging marami yung tinapay, at hindi lang siya, kundi sabi niya, buong kanyang sambahayan ay pinagpala. At kumain sila, hindi lang nung araw na yun, kundi maraming araw. You see? Maraming araw. Praise God. Why? Because mga kapatid, na-recognize niya, nakita niya na nakatap na siya doon sa source. Amen? Hallelujah. Yung potential na nasa kanya na-recognize niya na. So alam niya na kung paano yung pagganahin. Kaya ang sabi doon, hindi lang yung araw na yun, kundi maraming araw, mga kapatid. Amen. Hindi lang siya nagkulang. Amen. Praise God ng kanyang mga pangangailangan. Yun ang gusto ng Panginoon, mga kapatid eh. Buksan niya yung source at matap tayo doon upang sa ganun, tuloy-tuloy po yung blessing sa atin. Diba? Tuloy-tuloy yung provision niya, yung miracle niya.
Whatever your need is, amen. Tuloy-tuloy po yan mga kapatid, ibibigay ng Panginoon sa atin. Ha? Kinakailangan lang po tayong lumabas doon sa sitwasyon na tayo ay may natatakot tayo, na insecure tayo. Hallelujah. Doon sa realm of humanistic realm, pumunta po tayo doon sa realm of vision. Diba? Amen. Tumaas po yung level natin from humanistic realm para dalhin tayo doon sa realm of revelation unto the realm of vision. Upang ma-master natin lahat ng mga circumstances natin dito sa buhay natin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, sa verse 16, binanggit dito na ang gusin ng hari ay hindi nakulangan o ang banga ng langisman ay nabawasan. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Praise God. So, ang babae na ito ay masagana na siya. Amen. Ang pananampalataya niya ay nag-multiply. Amen. Amen. At it multiply the meal and the oil. He discovered something and sa kanya through the message of the prophet of God. So under this message, you will also discover, amen, your true potential. Di ba? Sa pamamagitan ng inyong obedient sa kanya, at take note, sa pamamagitan din ng ating pong self-sacrifice. Sometimes kailangan natin yon. Amen. Para tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Alam ng Panginoon, ang babae na ito ay may pananampalataya. That's why while Elijah was preaching the message to her, amen, ang sabi niya, amen, wala akong ibang babae dito sa lugar na ito kung saan ako ay sinugo kundi sa'yo lang. Amen. I cannot minister to all. Sa'yo lang. Di ba? Amen. Dahil alam ng Panginoon na siya lang ay may ganong klaseng potensyal doon sa buong syudad na yun. And so, alam ng Panginoon kung paano niya padapuin ang salita niya, o alam niya kung saan niya dadalhin yung mensahe niya. Amen. At yun ay doon sa puso ng babae na ito. Kung saan alam niya na pag ito ay pumasok na sa kanya, it will generate faith at that time. You see? At makikita yung mga supernatural na bagay, praise the Lord, na mangyayari. Alam niyo mga kapatid, alam natin ang buong kwento tungkol sa babae na to. Makikita din natin kung paano ang babae na ito ay yung nga binanggit ng Panginoon. Di ba? Kanyang sinabi, kasi kaya po natin ito sinasabi sa oras na ito, kasi binasa natin kanina kung paano ang Panginoon, pinagmasdan niya yung attitude ng mga tao. Kung paano nais ng Diyos ipakita sa kanila ang salita, kung ano yung salita. Pero dahil wala nga po silang potensyal, hindi para sa kanila yung salita na yon, amen, minaliit lang nila yung salita, amen, praise God, at hindi nila ito sinampalatayanan ng lubos. Kaya nga sabi doon sa ating binasa, doon po sa bayan ng Panginoon, amen, ay wala po siyang nagawang maraming himala, hindi katulad sa ibang mga syudad o bayan. Praise God. Sapagkat ang sabi niya, ang tao na kanyang kaharap sa panahon na yun, mga taong yun, ay siya po ay kumbaga ay binaliwala, in-underestimate lang siya kasi sabi niya ito ay anak lang ni Jose. Amen. Paano kaya niya tayo gagawa ng mga himala? That you see? Amen. Ang sabi ng Panginoon, kasi hindi naman pala talaga sa kanila yun.
At kahit na anong gawin ng Panginoon, wala naman talaga bagay na nandun sa kanila na kayang tumugon, mag-reply, o rumisponse doon sa salita niya. That's why we are so happy tonight. Tayo po nagpapasalamat dahil alam natin kung paano ang Diyos. Alam niya kung saan niya dadalhin ang kanyang mensahe, ang kanyang salita. Hindi ito para sa lahat, kundi ito po ay para lamang po sa mga pinili. Ano? Amen. Katangi-tanging mga tao. Sa lahat ng tao dito sa sanlibutan, mapalad po tayo. You see? Hindi namili ang Panginoon at sinabi niya na ibigay niya ito sa mga taong pantas, mga taong mga aral. Kundi tayo ay pinili niya mga ordinaryong tao lang para lang ang mensahe na ito ay ipadala specifically sa atin with a purpose. Dahil ayaw ng Diyos, ang kanyang salita ay mawalan lang sa mensahe. At alam ng Panginoon, praise God, alam niya ikaw na nakikinig ngayon sa gabing ito, amen, kung isa ka sa mga pinili niya, alam ng Panginoon na mayroong potensyal na nasa iyo sa gabing ito para ihayag mo, i-manifest mo, praise God, yung buhay, amen, na nais ng Diyos na mahayag mo sa panahon nito. So, the Lord right now is awakening her bride for the purpose of the manifestation of the supernatural, like in the days of this woman, this widow woman. I don't know kung meron tayong mga bagay na minsan parang hirap tayo, sabi natin, amen, parang hindi natin kayang mag-survive sa panahon na ito. Pero tandaan natin mga kapatid, amen, nasa iyo na yung potensyal. Hindi mo na kinakailangan na hanapin pa sa paligid mo sa kung saan-saan. The potential is in you. Lahat ng nais ng Diyos na dapat mong ma-express, maihayag sa panahon nito ay nasa iyo na. Katulad ng isang bunga ng punong kahoy. Katulad ng isang, di ba, buto. Sabi ng propeta, sabi niya, nandun na lahat yung potensyal doon sa buto para maging isang punong kahoy. Well, kung titingnan mo yung buto, hindi mo makikita doon yung dahon, yung sanga, yung mismong puno, but lahat na yun nandoon sa loob. It will take just only the process of time in the right atmosphere, in a proper season, mahayag, makikita yung, amen, buhay na naroroon. So, pag titingnan mo yung punong kahoy, galing lang po yun sa isang buto. Lahat yun ay nandoon sa buto. Pati yung bunga, pati yung bulaklak, lahat. Hindi yung bunga ay galing sa taas na nahulog dun sa puno. Nandoon na yung bunga sa loob. Amen. So, praise God. Amen. Ito isang mystery na pinapakita sa atin ng Panginoon doon sa ating binasa kung saan talaga ang Diyos dinidesignate niya ang kanyang salita in proper time and in proper season to a specific people, group of people. Salamat sa Panginoon. Bakit? Kasi alam ng Diyos kung paano niya tayo bigyan ng kanyang divine provision. In the time of famine, in this spiritual famine na nangyayari ngayon sa ating panahon, you see, inalaw ng Diyos yung famine na ito with a purpose. Inaalaw ng Diyos ang mga sitwasyon sa buhay natin na mayroong purpose. At yan ay para lamang ipakita sa atin kung ano yung kakayanan na pwede nating maipahayag sa mga panahon na dumadaan tayo sa ganyang mga sitwasyon sa buhay. Nawa sa gabing ito, ma-discover natin yan sa ating sarili. Huwag po kayong matakot, sumampalataya kayo sa Kanya,
Amen. At naniniwala ko ang Diyos, meron siyang way, may paraan siya para lahat ng ating mga pangangailangan ay kanya ipagkaloob. Katulad ng babae na ito, wala siyang ginawa kundi isukulan lang niya lahat. Lumabas siya sa humanistic realm. Amen. Praise God. Kundi magpasabit siya totally, amen, sa kung ano sinasabi sa kanya ng mensahe ng Diyos. Kinakailangan ko minsan mamatay tayo sa ating mga sariling kaisipan, sariling mga kalooban. Kinakailangan, mga kapatid, makikooperate tayo sa nais ng Diyos sa atin. Huwag tayong dalawang isip, huwag tayong magduda. Di ba? Amen. Praise God. Kung gusto mong may makita kang bunga, hayaan mo na mamatay ka sa iyong sarili. Katulad po ng isang buto. Di ba? Yan ang sinasabi ng Biblia. Except a corn of a wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it will go into bring forth much fruit. So ito po yung mystery ng self-sacrifice. Ito po ay mystery tungkol sa obedience natin sa Panginoon. Kung paano mag-work yung potential na nasa atin, kinakailangan din pala tayong mamatay sa ating sariling kaisipan, sariling karunungan. That's why sabi ni Pablo, sabi niya, I die daily. Kinakailangan si Kristo ay mabuhay sa akin. But as long as yung sarili ko nariyan, the Lord will not live. Diba? I can do nothing without Him. Pero pag ang Panginoon, praise God, nabuhay na sa atin at namatay na tayo sa ating sarili, sabi ni Pablo, amen, hallelujah, as Christ is liveth in me, amen, I can do all things through Christ who strengthened me. Di ba? Amen. Tanggalin natin yung hadlang. You know, sabi ng propeta, sabi niya, kung merong laging nandyan sa harapan ko, siyang nagiging hadlang, is William Branham. Kung magagawa ko lang na isang tabi si William Branham, kung magagawa ko lang na siya ay, di ba, alisin sa harapan, okay, ang Diyos ay kikilos, may magagawa ako, may mangyayaring supernatural. Sana sa gabing ito, mga kapatid, amen, lahat ng maaaring iniisip natin na parang mahirap sa sitwasyon natin. Ano bang pangangailangan mo ngayong gabi? You need provision from the Lord. Diba? You need spiritual strength. You need healing. Kailangan mo ng milagro sa Panginoon. There's nothing impossible with God. Diba? Wala imposible sa ating Panginoon. We are serving a miracle working God. Even until now, ang Panginoon ay hindi pa rin nagbabago. Ang Diyos pa rin. Amen. Ay nagpapagaling. Ang Diyos pa rin ay gumagawa ng manghimala. Diba? Praise God. Ang Diyos, siya pa rin noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya sa gabing ito, kung meron man tayong mga nais na hilingin sa Kanya, maaari po tayong sabay-sabay na dumulog sa Kanya at nang sa ganun ay panalangin natin ang mga pangangailangan na ito. Amen. Hindi ko po batid, hindi ko po alam ang mga pangangailangan po natin. But God knows our needs tonight. As we close our eyes, muli tayong manalangin sa ating Panginoon, sa ating pagsasara. Gusto ko na rin pong ipanalangin kayo sa inyong mga pangangailangan. Praise the Lord. God, amen, is still a God of miracle. God answers prayer. Ama namin Diyos, muli, katulad ng narinig namin, Panginoon,
Wala po kami dapat gawin kundi magtiwala lang sa inyo. Suko namin ang lahat. Yan ang nais mo, Lord. Nag-aantay lang po kayo, Panginoon. Ipagkatiwala namin ang lahat ng buhay namin sa iyo. Lahat ng pangangailangan namin. Oh God, kung wala na kami magagawa, Lord, it's about time, Lord, na kayo lang, Panginoon, ang siyang maaring tulong namin. Kayo lang, Panginoon, ang maaring magkakaloob ng mga pangangailangan namin. At sa gabi ito, batid niyo po ang kalagayan ng bawat anak po ninyo. Sa mga nakikinig ngayong gabi, Lord, itinataas ko po ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Marahil ang mayroon dito, Panginoon Lord, na may mga karamdaman. Lord, simpleng karamdaman o malubhang karamdaman. Dalayan ko, Panginoon, na kayo po ang siyang magkaloob ng lahat ng kagalingan ng bawat karamdaman na ngayon, Panginoon Diyos, ay nasa, Lord, katawan ng bawat isa na nagbibigay ng anumang hirap, Lord. I pray na kayo po ang siyang, Lord, magpawi at magpagaling ng mga karamdaman ng aking mga kapatid. We declare healing right now in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord, for the healing. Oh God, there's nothing impossible with you, Lord. All things are possible to those who believe. So, Panginoon, kami po'y lumalapit ngayon, diba? Hallelujah. Padaloy niyo ang kagalingan, kalakasan sa aking mga kapatid sa gabing ito. Itinatas ko po sila, Panginoon, in the mighty name of the Lord Jesus Christ. We ask healing right now, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Maging sa mga kapatid ko, Panginoon, na ngayon ay dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok. Hindi alam ang gagawin, hindi alam kung anong, Lord God, kung saan pupunta, Lord. Yung mga nangihina sa pananampalataya, naguguluhan ang isip, Lord. I pray na kayo, O Diyos, O God, ang mag-guide sa kanila. Pakita mo, Panginoon Lord, ang iyong sakdal na kalooban sa kanilang mga buhay. Pakita mo, Panginoon, na meron po kayo, O Diyos, God, mas mabuting bagay na inihanda sa kanila. Wala po silang dapat gawin, Panginoon, kundi, Panginoon Diyos, manatili sila, Lord, sa iyong kalooban, Panginoon. Magtiwala sila, Panginoon, O God, hindi sa kanilang sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. O Lord, alam ko may paraan po kayo, may way kayo, Panginoon, sa lahat ng aming pong mga pinagdadaanan. Panginoon, dalangin ko, Diyos, na naway kumilos po kayo, Lord, sa bawat buhay ng iyong mga anak. Sa gabing ito, patuloy ko po silang itinataas, ano man ang kanilang pangailangan, Lord God. Kayo, Panginoon, ang magbigay ng kasagutan ng lahat ng pangailangan nila, Ama. Nawang yung mga salita ay patuloy na nagbigay ng kalakasan, patuloy, Panginoon, na na-quicken ng kanilang mga, praise God, puso, para makita nila kung ano yung potential na nasa kanila, na kinakailangan lamang, Panginoon Lord, O God, masinaga ng mensahe sa panahon na ito, upang, Lord, sumibol ang buhay, at mahayag, Panginoon, O God, hallelujah, ang characteristic mo, Lord, sa kanila. At makikita, Panginoon Diyos, ang kapangyarihan mo, Panginoon, na nasa kanila, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Salamat, binigyan niyo po kami, Panginoon Lord, ng mata na nakakakita, ng tainga na nakakarinig. Maraming salamat, Panginoon. Sa gabing ito, kami ay masaya dahil alam namin, Panginoon, na nangusap po kayo sa aming mga puso. Pinupuri ka namin. Nawa, Panginoon, patuloy, O Diyos niyo, pang ipahayag
sa amin kung sino kami. At nang sa ganun, Panginoon, makita namin pa, O God, ang mga, Lord, bagay na hindi pa namin nakita, Lord, sa buhay namin ito. Thank you, Lord. We give you all the praise. We give you all the glory sa gabing ito. Amen. Sa pangalan mo, lahat ng ito ay aming pong pinagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen and amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Sa lahat po ng mga kapiling ko ngayon, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong pakikinig. Amen. Naway napagpala po tayo lahat ng kanyang mga salita. At muli, sa susunod na pag-aaral po natin ay muli tayong magpapatuloy at mag-aaralan tayo ng kanyang salita. Amen. At naway inaasahan ko na muli tayo magsama-sama. May the Lord bless us all. Amen. Praise God. Amen. May you have the peace of the Lord tonight. Amen. Sa ating pong pagpapahinga, naway ang Diyos ang magbigay sa atin ng patuloy. Amen. Praise God. Nakalakasan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Into your presence, Lord. Time after time I have come, and through thy word I hear you've changed and transformed me. And Lord, my desire has turned heavenly. I'm longing to be like you, your very own image, your own likeness, Lord. I want to stand from perfect faith to perfect love, Lord. My soul is coming up, for this is the day and the hour of my translation. Is it fair not to me? All I require that you will do unto me. Oh Lord, I believe I'm coming to perfection. Who am I, dear Lord, that thou take knowledge of me? This Moabitish damsel has truly found favor with thee. Oh Lord, you looked beyond my faults, and you saw I was in need. The price of redemption you willingly paid to redeem me. From perfect faith to perfect love, Lord, my soul is coming up, for this is the day and the hour of my translation. You said, "Fear not to me, all I require that you will do unto me." Oh Lord, I believe I'm coming to perfection. Oh, cover